Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. No, the US was never a participant in that negotiation. So, ang kung dito, kung talagang siga sila at gagawin nila yon at claim nila, bakit sila nasa labas ng show? Di ba? That's a pretty basic question. Bakit kayo nasa labas? Bakit kayo wala doon sa loob? Kasi precisely hindi sa inyo. Di ba? Yun ang pinakang doon, bottom line doon. At yun nga yung reclamation, kaya nga nilang kung saan-saan sila pumupunta eh. What's stopping them? Hindi, kasi nga alam nila na ano sila doon. Kumbaga malabnaw yung kanilang yung tinindigan doon. At nung time na yon, I can say na talagang we won in that back channel negotiations. Dito, dehado palugi. Iba yun, di ba? Bakit? Kasi nga maraming kinita si Duterte. Marami siyang ganansya sa China na tipong sige sa inyo na yan, basta dito ay kumita siya ng gusto. And dito makikita na operative ito. She is a trained operative. Nag-language course lang ito, tapos binigyan siya ng cover story, binigyan siya ng packet na tipong i-memorize mo, pero hindi siya mag-withstand sa scrutiny just like what happened in the Senate. It would be enough to stand siguro yung mga basic conversations, saan ka lumaki, saan ka ganon. Dito ko Valenzuela, she can get away with that. Pero yung dito na, sa scrutiny ganyan, nako, hindi umubra yung cover story na binigay sa kanila nung intelligence officers niya. Kaya ito ngayon na compromise. Tapos you mentioned that meron pa 'di ba yung mga Coast Guard auxiliary na mga Chinese national. And hindi coincidence yan. It was they really had a heyday nung panahon ni Duterte. Galore. Di ba pinasok nga yung cell sites ng dito telco sa loob ng kampo eh. Di ba? Kumbaga talagang inano niya, inopen niya yung kumbaga the floodgates were opened willingly by Duterte para to accommodate yung China in exchange for what? Ako, I still believe in exchange for personal monetary gain. Yan. For sure, but I think hindi na kailangan nila ng cover as Pogo kasi ginagawa na ng Coast Guard auxiliary nila Duterte. Kumbaga, hindi na nila kailangan magpanggap pa They're out in the open. Even as tourists, they can do whatever they want, no? Maka-establish sila ng bases dito. Pero yun nga, itong sa mayor ng Bamba na to, talagang kinonfine ito siguro 1 year na mag-language course lang, may kausap siya para yung accent mawala, ganun. Tapos binigyan siya ng packet, binigyan siya ng cover story na ordinarily would have passed master, kumbaga. Dito sa COMELEC nga, nakalusot nga siya sa mga botante sa Bamban Pero sa Senate inquiry kasi, hindi mo alam kung saan ka bibirahin ng anggulo. The fact na umattend siya, ibig sabihin confident siya doon sa cover story niya until nag-collapse. Ito na ngayon, di ba? Pero it's an eye-opener for us. Ilan pa ba yung ganyan na nakalusot? And I agree. In fact, yung Bamban supposed to be isang area niyan is one of the targeted EDCA bases yung Banban mismo. Kaya nga critical yon. Tapos nakita natin yung concentration ng foreign Chinese students dun sa Cagayan. Yes. Bakit doon, di ba? Pero to be fair, meron talaga mga legit na Chinese students na dito kumukuha ng course kasi nga punuan yung kanilang mga universities doon tsaka mahal, no?
for a communist country, for some reason, mahal yung pagpadala sa universities nila. Kaya dito sila English language and English. Nagkaroon ng Korean wave dito, di ba, noong mga late 90s, early 2000, dito sa Pilipinas, marami yan. So ngayon may mga ganun din na Chinese. But highly suspicious naman yung 5,000. May konting doon. Parang masyado ng disproportionate doon sa local students. So anyway, yan yon. Maraming ginawa si Duterte na ngayon pa lang natin na-discover. Kaya I hope, at least marami tayong nabibilitaan na namumulat na lahat. Pero itong absurd, assertion na binenta to Scarborough, talagang nag-gain ng traction to, no? Marami talagang naniwala doon. Ngayon, well, enough is enough. Every time somebody says that, expect na nakakasuhan kayo. Until, let's just say na sinasabi ko yung mga hindi kayang sabihin nung mga nasa otoridad kasi pagka kasi sila yung nagsabi, may greater, kumaga reverberations sa whether sa local business sector or international community. Pag umamin yung security sector na merong destabilization, teka muna, hold muna natin yung investment natin. Kumbaga may mga ganon. But, syempre, for somebody like me, I can deliver the message, pero they can still say, lang yan, hindi yan part ng government. Plausible deniability. May plausible deniability. Pero, the same time, yung sa mga gumagalaw, may chilling effect yan. Kasi ako na-experience namin yan na nagre-recruit kami. Pag kami, noong panahon ni Gloria, pag kami lumabas na, may destabilization daw, ganito, ang instinct, maglaylo muna tayo. Palamig muna kasi sabihin, minomonitor. Yan. Ganun yun. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.